Praise the Lord. Praise the Lord mga kapatid. Good afternoon. Good afternoon sa lahat. Good afternoon nga pala sa lahat ng nandito on-site. We are blessed na nakasama namin kayo rito. And also good afternoon din sa lahat ng mga nakikinig sa atin via online. We praise the Lord na nakasama rin namin kayo. Amen. Praise God for this opportunity once again. Before we start, brothers and sisters, let's ask the Lord in prayer. Our most gracious and loving Heavenly Father, Lord, we ask your guidance this afternoon, O God. Maraming salamat, Panginoon, na nandito kami lahat, Panginoon, na nagkasama-sama ulit, Panginoon, upang mapakinggan ang iyong salita, O Lord. Anoint each and every ears, O God, na makakarinig, O God, na naway marinig nila ang iyong mensahe, Panginoon, sa bawat isa, O Lord. O God, may your words be heard this afternoon, O Lord. Walang ako, Panginoon, kundi ikaw, Panginoon, na marinig ng bawat isa, O God. Lord, may bless each and everyone, O God, na makakarinig, O God. May this message bring revival into their spirit and their hearts, O God. May this message bring peace into their minds, O God, into their soul, O Lord. Be with us, O God, as we learn about your words this afternoon, O God. Be praised and worship you, Lord, sa lahat ng bagay na ginawa mo sa bawat isa, O God. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Once again, good afternoon mga kapatid. Good afternoon. Good afternoon nga pala sa lahat. Gaya kanina, ang sabi ni Pastor, our mission is what? Para mapalaganap yung salita ng Diyos, di ba? Yun yung pinaka goal ng ating simbahan. And we praise God for that kind of anointed goal, anointed mission, mga kapatid. Yun naman talaga ang talagang purpose kung bakit nandito tayo ngayon, di ba? It's not about us, it's not about ourselves, but it's about the Lord, it's about God. So ang Diyos ang madakila sa lahat ng gagawin natin. Lahat ng ginagawa natin, lahat ng gift na natatanggap natin, nanggagaling yan sa taas. And it's not about for our glory, it's for the glory of God. Sa Kanya yan lahat, mga kapatid. It's for Him alone. You know, eternity is too long to be wrong. Di ba? Eternity is too long to be wrong. Kaya mga kapatid, ngayon pa lang dito sa mundo, we are privileged to what? Spread the gospel. Spread the gospel. Yes, it is a privilege. It is a great opportunity from the Lord. Nanggagaling sa Kanya mismo yun, mga kapatid. We are chosen vessels. Pinili tayo mismo ng Diyos. Out of 7 billion people sa buong mundo, mga kapatid, kukunti lang talaga ang nabiyayaan ng Diyos na maipahayag ang Kanyang salvation sa mundo. Kukunti lang talaga. So we are one of those chosen vessels na pinili ng Diyos. And we praise the Lord for that, mga kapatid. Amen. Ngayon po, before everything else, let's read Luke 19:10, mga kapatid. Luke 19:10. Let's read it all together. For the Son of Man came to seek and to save the lost. Amen. For the Son of Man came to seek and to save the lost. It was our model. It was our own Savior, Jesus Christ Himself. Diyos na nagsakatawang tao, mga kapatid. He came here on earth for one purpose alone. That's to save and seek the lost. Diba? Amen? For salvation, mga kapatid. For salvation. Hindi kaya ng tao. Hindi natin kaya. We can't save ourselves. Hindi natin kaya yun. But God is so good that He gave His only begotten Son. Diba? Binigay ng Diyos ang Kanyang kaisa-isang anak para iligtas tayo. At yun din ang naging mission ng ating Panginoong Hesus nung bumaba siya rito sa mundo. Yun din ang naging mission niya, mga kapatid. Talagang missionary. Talagang kahit saan-saan naglakad ang ating Panginoong Hesus. Amen? Are we excited to hear God's message this afternoon, brothers and sisters? Amen? Now, I'm particular of this certain topic kasi nung una, naisip ko, I'd like to focus on Luke chapter 15, the chapter of the lost. But then God prompted me along the way, siguro Friday na yun, and the Lord changed the whole preparation. Sabi niya, mention about these 7 deadly sins. Alam naman natin lahat, mga kapatid, that all sins are deadly. All sins are deadly talaga. All sins are deadly. They all lead to eternal damnation. Malaki man yan o maliit, all sins are deadly. Walang malaki or maliit na kasalanan sa mata ng Diyos. But I'd like to point out these 7 sins
because they're the ones na ginamit nung kaaway sa kanyang mga anointed ones sa Bible. Kakaiba to mga kapatid because they are major sins na talagang ginamit ng kaaway upang matisod yung mismong mga anointed ones or chosen ones ng Panginoon as mentioned in the Bible. So bear with me this afternoon mga kapatid dito sa 7 major sins na ating pag-aaralan. Amen? Amen. Let's start with the mother of all sins, mga kapatid. Let's start with the mother of all sins. It was pride. It was pride. Yes, it was pride. So pride is defined as loving and esteeming oneself above others and above God, the root of all other sin. So ito talaga yung ugat ng lahat-lahat ng mga kasalanan, mga kapatid. It's the root of all other sins. You know what? Pride is the beginning of all sins and the downfall of man. In fact, hindi lang man, mga kapatid, it's the downfall of one anointed cherub in heaven. And as we all know, his name was Lucifer. Lucifer is one anointed cherub, mga kapatid. He is an anointed cherubim of God, archangel of the Lord. He is literally the worship leader of heaven. He is the worship leader of heaven, mga kapatid. Konting galaw lang niya, talagang lahat ng mga anghel sa kalangitan nagkakaroon ng will to worship God. He is the leader of worship in heaven. And his task is what? To initiate everyone, all angels, lahat ng mga heavenly hosts to worship the Lord. Yun ang pinaka-task ni Lucifer. He was created in brimstone and golden stones, lahat ng mga magagandang bato, anointed kasi ito, mga kapatid. He was anointed. But because of pride, dumating sa punto, mga kapatid, na sa buhay sa buhay ni Archangel Lucifer, he desired to be worshipped rather than worship the Creator. Yun ang nangyari, mga kapatid. He desired to be worshipped rather than leading the worship for his Creator. Nakalimutan niya that he is just a created being. Nakalimutan niya, mga kapatid, that he was just a created being. Yes, he have that special gifts and special talents, sobra. Kung ikukumpara mo sa lahat ng mga nandun, heavenly host, kakaiba itong archangel na to. But something snapped on his heart and he entertained this pride. Pride. Dito nagsimula, mga kapatid. In Isaiah chapter 14, verse 12 to 15, dito natin makikita yung 5 I will ni Lucifer. This is the 5 I will of the enemy. Let's read all together, mga kapatid. How you have fallen from heaven, morning star, son of the dawn. You have been cast down to the earth, you who once laid low the nations. You said in your heart, ito yung unang I will ascend to the heavens. I will raise my throne above the stars of God. I will sit enthroned on the mount of assembly, on the utmost heights of Mount Zion. I will ascend above the tops of the clouds, and I will make myself like the Most High. Yun mga kapatid. That's the 5 I will ni Lucifer. Notice of the word I. Ako. Self-centered vision, self-centered missions, mga kapatid. Amen? During this time, sin did not exist. Wala pang kasalanan. Sin did not exist. But because of these 5 thoughts, 5 I will, na na-mention mismo ni Archangel Lucifer, kaya siya kinast down ng ating Diyos. Number 15, but you are brought down to the realm of the dead, to the depths of the pit. Yun ang kapalit ng 5 I will niya, mga kapatid. He was there in heaven together with the Father and together with the heavenly host. But because of that pride na nasa puso niya, siya and 1/3 of the angels were cast down to the pits
of the depth. Ganun mga kapatid. Napatapon siya ngayon. Napatapon siya. And that's a deadly thing. Kasi nagsimula doon na nagsimula yung battle ng masama sa mabuti. Amen? Doon nagsimula mga kapatid. Wala pa talagang earth noon. Before the earth was created, the fall happened. Before the earth was created, the fall happened. So yun, napatapon na siya, and there, wala kasing kapatawaran sa ginawa nila mga kapatid. Wala nang kapatawaran. Because they were angels, they were heavenly hosts, they were born of fire. Unlike man, unlike sa atin, we were born from the dust. Therefore, our minds, our emotions, our knowledge is limited. Limited tayo mga kapatid. But this archangel was born of fire and divine power. Their knowledge were so great, alam nila yung consequence ng rebellion. They knew the consequence of rebellion, yet they still chose to rebel to the Most High. And that is why walang kapatawaran sa ginawa nila. Walang kapatawaran mga kapatid. And yet we are so blessed. We are so blessed because we are born out of the dust. And yet grace and mercy is still available sa lahat ng tao. Amen? We praise the Lord for that opportunity, mga kapatid. That's the difference. And that is also the reason why these demons and fallen angels were so desperate to fight for your soul. They are so desperate, mga kapatid. They are so desperate because they know that their fate has been sealed. They are destined for destruction. They were destined for destruction. Only time will tell. Only God knows. But God put a decree that they shall be devoured by eternal flame. Tuloy-tuloy na yun mga kapatid. Wala nang kapatawaran doon. And yet now, naging motto na rin nila na hanggat maaari, dadalhin nila tayo o yung mga tao sa habang buhay na kapahamakan. And yes, be careful mga kapatid. That's why we are talking about this topic this afternoon. Amen? Now, punta na tayo ngayon sa Old Testament. There is one certain king na talagang binless ni Lord. Binless ni Lord. Binless ni Lord to. In 2 Chronicles 26:16, in 2 Chronicles 26:16, we will see the life of King Uzziah. Si King Uzziah mga kapatid. He is the son of King Amaziah, and he is the 10th king in the land of Judah. Ito na yung time na nahati yung kingdom ng Israel. Nagkaroon ng Northern Kingdom and Southern Kingdom, mga kapatid. Judah and Benjamin tribe, nagkaisa sila. And the rest of the 10 tribes na tinawag nilang Israel, na-separate, naging Southern Kingdom. Ito naman si King Uzziah, he became king at the age of 16. Batang-bata, mga kapatid. At the age of 16, pagkamatay ng ama niya. But after Uzziah became powerful, sa kanyang pamumuno mga kapatid, talagang nung first term ng kanyang pamumuno, he seek the guidance of the Lord. Talagang pinili niya yung guidance ng Lord. Talagang parati siyang nakikiusap sa Panginoon, parati siyang nakikipag-usap. Lahat ng decisions niya were based on God. Talagang meron siyang personal communication to the Lord. But after some time of his reign, power came. Nagkaroon siya ng malaking army. Nagkaroon siya ng maraming cavalry. Umunlad yung Judah that time. Umunlad yung Judah that time. And because of his success, mga kapatid, again, pride entered him. Pride entered him. His pride led to his downfall. His pride led to his downfall. Lumaki yung ulo ni King Uzziah. He was unfaithful to the Lord his God and entered the temple of the Lord to burn incense on the altar of incense. So, naisip siguro ni King Uzziah, I am a powerful king. I am a successful leader. Sabi niyang ganun. And it doesn't matter if I am a successful leader, I can lead the worship to the Lord. Sabi niyang ganun. And take note, brothers and sisters, only the Levites, only the tribe of the Levites, nang gagaling sa tribe ni Levi lang, ang allowed na pumasok sa altar of the Lord.
Because they were the ones na binigay yung mission na yun. Sa kanila lang yun. And because of Uzziah's pride, pumasok siya doon. Nung pumasok siya doon, he burned an incense and tried to worship the Lord by himself. Some priests from the tribe of Levites, pinuntahan siya mga kapatid, and rebuked him on the spot. Pero hindi siya naniwala because he was so full of his pride. Hindi siya naniwala. And right there and then, God struck him with leprosy. Mga kapatid. So from an anointed king, from a successful leader na nagkaroon ng leprosy, he became an outcast, mga kapatid. Kasi that time, wala pang gamot noon. Lahat ng taong magkakaroon ng leprosy, sineseparate na nila. Yes, tinatapon na nila. Because of pride, lahat ng success na meron siya, nawala. Amen? God struck him down with leprosy. And hanggang sa namatay siya, at the age of 63, he was dead. Namatay nga siya sa sakit na leprosy. Yun ang kanyang naging downfall, mga kapatid. Because of pride, nawala sa kanya lahat. Diba? And it will become a warning sa ating lahat, mga kapatid. It will become a warning. Warning to sa atin. Na kahit gaano ka man ka-successful, kahit gaano man ka-rami yung perang binigay sa'yo, kahit gaano man kaganda yung trabahong binigay sa'yo, kahit gaano man kaganda yung ministry mo ngayon. Amen? It's not because of you. It's the Lord. Amen? 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 It's not because of you. It's the Lord. The Lord gives and the Lord takes away. Remember that one, mga kapatid. Yes. Yes. And He hates this sin, pride, because it is the root of all sins. Once you entertain self-awareness and self-proclamation, once you entertain yung mga pagpupuri, kinuha mo, once you entertain ng mga ganon, yung ikaw na ang napupuri at hindi na yung Diyos sa taas na may likha sa'yo, that's very dangerous, mga kapatid. Because after some time, surely the Lord will deal with that kind of sin. Amen? He does not tolerate prideful servants. Amen? Hindi yan tinotolerate ng Diyos. So let's be careful, mga kapatid, and let's learn from this. Yung 5 I will ni Lucifer at etong pride ni King Uzziah. At the snap of his finger, of God's finger, pwedeng mawala sa atin lahat. Pwedeng mawala. Just because of pride. So pag merong sa tingin mo ay naging successful na nga yung sarili mo, itinaas ka na ng Diyos, naging successful na yung ministry natin, itinataas na tayo ng Diyos, dumadami na yung mga churches, dumadami na yung congregation. Always remember, it's not about you. It's about God. It's the Lord. Kahit yung mga taong dinadala niya sa atin, hindi yan dahil sa atin. It's the Holy Spirit working in them, convicting them na pumunta rito. It's His guidance. Siya ang nagturo na pumunta rito. Lahat ng nakakarinig sa atin via online, dumami followers mo, dumami yung reactors mo, gumanda platform mo, it's not because of you. It's because of the Lord. It's because of His message and His purpose for His glory alone. Kaya niya pinakalat yung message. Amen? Amen. So do not take the glory that was meant for God. Return it back to Him. To God be the glory. Ang lahat ay para sa Kanya. Amen? It is because of the Lord. Ng antidote ng pride, mga kapatid, what's the antidote of pride? It's humility. Humility. Be humble always. Wala namang mawawala pag maging humble kay. Kaya, you don't need to take the credit. All credit belongs to the Lord. Amen? Be humble always. Yan ang difference ni Lucifer at ng ating Panginoong Jesus Christ. Lucifer was prideful,
our Lord Jesus Christ was humble. Amen? And we should follow Him. We should follow Him. Amen. Praise God for that. Pangalawang deadly sin, mga kapatid, pangalawa, is the sin of greed. Ito na yun, sin of greed. Greed is defined as desiring material things to excess, placing too much importance on possessions. So gusto niya sa kanya lahat, Desiring material things to excess. Gusto niya sa kanya lahat. So, dito tayo makakakita ng wala ka ng ibang pinupuri kundi what? Material possessions. At hindi lang material to Pwede ring pagpupuri, pwede ring position, pwedeng mga ganon. So walang limit to mga kapatid. Gusto niya siya parating na-exalt. Gusto niya yung siya mismo ang nakikita. Yan, that's greed. Now, our first example of greed, mga kapatid, can be found in the book of John 12:5-6. In the life of Judas Iscariot. Judas Iscariot, brothers and sisters. Judas Iscariot. Let's read. Why wasn't this perfume sold on the money given to the poor? It was worth a year's wages, sabi niya. He did not say this because he cared about the poor, but because he was a thief. As a keeper of the money bag, he used to help himself to what was put into it. Take note, mga kapatid, Judas Iscariot is one of the original 12 disciples of Jesus. Amen? Talagang isa siya sa mga first disciples ng ating Panginoon. Maraming naging disciples si Lord Jesus Christ. But he was one of the 12. And being one of the 12, he experienced what? Great power and manifestations of the Holy Spirit. Amen? Do you believe that? In Luke chapter 9, kung babasahin niyo yung Luke chapter 9, mga kapatid, Jesus Christ gave His 12 disciples a mission, 2 by 2, dala-dalawa sila, to go and heal the sick and to cast out demons on my name. Dala-dalawa, mga kapatid. Di ko lang alam kung sino naging partner ni Judas, but it says sa chapter na yun, they came back and they had a great report. They were so happy. They experienced that kind of divine power from the Lord. In Jesus' name, hindi sa kanila yon, sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. You see, Judas as the great master, the greatest discipler of all, Jesus Christ Himself. Siya yung naging discipler niya, mga kapatid. But secretly kasi, he entertained what? Greed. Love of money. Gaya na nakasulat dyan. He did not care about the poor, but he was a thief. Nagnanakaw si Judas, mga kapatid, sa pera ng ministry. And it was an abominable sin in the eyes of God. Amen? It's an abominable sin. It's a very destructive sin. And because of this, what happened to him? John 13 verse 27. Tingnan niyo ito, mga kapatid. John 13 verse 27. As soon as Judas took the bread, dun sa Last Supper, Satan entered into him. Take note of the word, Satan entered into him. So Jesus told him, what you are about to do, do it quickly. Nagkaroon ngayon ng stronghold ang kaaway sa buhay ni Judas. Nagkaroon siya ngayon ng stronghold, mga kapatid. Na-possess ni Satan si Judas that time. And I believe it was Satan inside Judas, siya yung nag-betray sa ating Panginoong Yesus. Amen? Siya yun, mga kapatid. Siya yun. And Judas entertained that thought. Only because he entertained greed in his heart. Nagkaroon ng lamat sa puso ni Judas. Nagkaroon ngayon ng kawil ang kaaway sa puso niya. Kaya siya na-possess. Amen? Amen. Be careful of that, mga kapatid. Be careful of greed. Greed is a very, very destructive sin. Be careful of greed. Nagkaroon ng lamat. And therefore, we know the story. Judas betrayed our Lord Jesus Christ for 30 pieces of silver. Amen?
It's a very destructive story. It's a very destructive story. And I'm really particular of this kind of sin. Kasi pag yan, in-entertain mo sa puso mo, secretive to eh. Matagal niyang tinago mga kapatid. Matagal niyang tinago. Siguro kung nalaman lang to ng ibang mga disciple, na-rebuke pa siya eh. Pero hindi. Akala niya walang nakakakita, but God sees. God sees. At nakita rin yun ng kaaway. Kaya nga naposes siya. Nagkaroon ng stronghold yung kaaway sa puso niya. Naposes siya. So ganun yun mga kapatid. And it's a very, very destructive sin. You know why? At first, Satan will put his thought into our thoughts. Ipoposes niya tayo eh. Ganun yung isang strategy niya. He will put his thoughts into our thoughts. Sinabi niya kay Judas, pagbili mo na yan, 30 pieces of silver. And Judas thought it was him. Kala niya siya yun. Pero hindi, si Satan na yun. Ganun yung ginagawa ng kaaway eh. And after everything else, pag nangyari na yung sin, there is condemnation. Nagkakaroon ng condemnation eh. Nagkakaroon ng condemnation. Kagaya sa atin ngayon, pag may nagawa kang kasalanan, maya-maya, malulungkot ka na, magkakaroon ka na ng, makokonsensya ka na. Tama? Pag nakagawa ka ng grave sin, maya-maya na konsensya ka na eh. Nung una, sinabayan ka ni Satanas, binulong niya sa'yo, okay yan, sige gawin mo. And then natempt ka, nagawa mo nga yung sin na yun. After that, yung konsensya mo, inaatake ka na. And after that, Satan will flee. Babaliktad siya ngayon. Aalis na siya, and he will condemn you. Siya na ngayon na magsasabi, wala kang karapatan magbago. Makasalanan ka. Iko-condemn ka na niya. Bubulong na siya ng ganyan sa utak mo mga kapatid. Babaliktad na siya ngayon. Matapos kanyang iposes, iko-condemn ka niya. That's a strategy of the enemy. And you know what happened to Judas after that condemnation? He committed suicide. Amen? So be careful of the sin of greed. It begets theft, and it also begets suicide. Amen? Amen? So this is the destructive sin, mga kapatid. Napakadelikado. Be careful of this, mga kapatid. Betrayal and suicide. Yun. Kaya nga nagpakamatay si Judas. Di niya na makaya. He was so bombarded with his sin, nakokonsensya na siya. Kaya ang ginawa niya, nagpakamatay na lang. Ganun yun. Be careful with this. It's a warning to each and every one of us. Another prominent king in the Old Testament was a victim of greed. It's King Solomon, mga kapatid. Si King Solomon, yung pinaka-wise na tao na nabuhay sa mundo. He was the wisest man on earth to ever live on earth. You know what? Dinesire niya kasi yun. One time nagpakita ang Diyos sa kanya sa panaginip. Tinanong ni Lord, what do you like to have? Ano bang gusto mo? Anong gusto mong makuha? Binigyan siya ng isang wish. And he did not desire for money. He did not desire for an army. Hindi yun ang desire niya. And yet Solomon said, yes, wisdom. Gusto niya lang malaman kung paano mamuno ng tapat. Yun ang gusto niya. And God was so pleased and He gave him wisdom. So he was the wisest king to ever live. Wisest person to ever live. King Solomon. Talagang lumawak yung teritoryo niya. Gumanda yung teritoryo niya, mga kapatid. The Israel was so wealthy that time nung si King Solomon ang namuno. But because of greed, tingnan natin yung greed ni King Solomon. 1 Kings 11:3. He had 700 wives of royal birth and 300 concubines, and his wives led him astray. Grabe, no? 700 wives. Mga princess yan, of royal birth. At saka 300 concubines, 300 kabit. Grabe naman to. Grabe si King Solomon. Di ba? Total ilan?
1,000 yun, mga kapatid. Di ba? At bakit ko nasabing greed yun? Because his purpose of marrying such multiple women is for the purpose of his kingdom. Para lang mas mapalawak yung kanyang power. Princess yan eh. Mga prinsesa ng iba't ibang kingdom. So pag napangasawa niya na, he has power and dominion over that kingdom also. Nakuha niyo mga kapatid? Para lang mas mapalawak yung connection niya, nagawa ni King Solomon ang bagay na yan. 700 wives and 300 concubines. Para lang mas mapalawak. So that's greed. Greed for power. Greed for connection. Yun ang naging kasalanan niya. Yan ang downfall ni King Solomon. And his wives led him astray. Alam niyo kung bakit? Bawat babae, meron kanya-kanyang kultura. Meron kanya-kanyang culture. Meron kanya-kanyang kultura. And since wife na nga siya ni King Solomon, magde-demand na yan. I need my own altar. Sabi niya. Diba? Nakuha niyo yung picture? Nakuha niyo yung picture? They did not worship the real, true God, the one true God, the God of Israel. Yung bawat asawa niya, nagde-demand na ngayon ng altars. Kanya-kanyang altars. And years later, King Solomon fell into what? Idolatry. He idolized his wives so much. Diba? Na nagawa niya ng i-break yung first commandment. Thou shalt not have other gods before me. Walang ibang Diyos maliban sa akin. Yun ang utos ng ating Panginoon. So hinayaan na lang ni Solomon yung kanyang mga asawa. And that corrupted his heart, corrupted his mind, and corrupted his spirit. Yun ang nangyari. Because of greed, Judas committed suicide. Because of greed, Solomon's downfall became imminent. And because of greed, yung kingdom ng Israel ngayon, after Solomon's reign, hinati ng Diyos. Kaya nabuo yung southern and northern kingdom. 10 tribes nasa southern kingdom, binigay kay Rehoboam. And the remaining 2 tribes, Judah and Benjamin tribes, binigay kay Jeroboam. Ganun yun mga kapatid. Ganun ang nangyari. Ganun ang nangyari. So nawala yung kingdom. Hindi na sila united because of Solomon's disobedience, because of greed. Be careful of this, mga kapatid. Be careful of this. Antidote of greed is generosity. 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 Hindi mo naman kailangang angkinin lahat eh. Di ba? Isang asawa lang, okay na yan eh. Isa-isa lang. Isa nga lang, hirap na, di ba? Isang libong bibig nga yun. Di ba? Di ba? Biruin mo. Di ba? Isa pa nga lang, di ba? Rinding-rindi ka na eh. Di ba? Ganun yun mga kapatid. Ganun yun. Di mo naman talaga kailangan ng ganito eh. Di mo kailangan ng ganito. So pag meron ka na, huwag ka na mag-entertain ng iba. Di ba? Amen? Amen? Be faithful mga kapatid. Be faithful ha, be faithful. Sa mga kapatid nating may asawa na, be faithful to your husband, be faithful to your wife. Amen? Amen? And sa mga kapatid nating wala pa, just wait for God's perfect person. 'Di ba? 'Di ba? Mas maganda na yung single ka kaysa sa nagkamali ka. 'Di ba? Di ba? Di ba? Ganun yun. Natawa kayo pag ganyan ang usapan, no? Ganun yun, mga kapatid. God desired us to have a partner na same yung yoke, same yung burden. Amen? Maganda kasi yung ganun. May partner tayo na same. Parehas kayo maglilid ng ministry. Hindi kanya kakalabanin. Kasi nga same kayo ng yoke eh. You are on the same site. Diba? So ask for a partner from the Lord. Sa mga kapatid nating single, mga kapatid. Merong something na nakalaan ang Diyos, I believe, sa bawat isa. And sa lahat ng mga partner, kapatid nating may mga asawa na,
Be faithful to your husband. Be faithful to your wife. Wag na nating gawin yung kasalanan ni Solomon. Wag na nating gawin. Amen. Praise God for His message. Praise God for His message. Number 3, it's the sin of lust. It's the sin of lust. Diba? That's the sin of lust. In 2 Samuel 11, 1-5, mga kapatid, isa ito sa mga naging famous na story ng Bible. David and Bathsheba. David and Bathsheba. In the spring, at the time when kings go off to war, nasa gera, yung buong Israel, David sent Joab, general niya to si Joab out with the king's men and the whole Israelite army. Pinaalis niya yung team, yung military niya, under the leadership of his general Joab. They destroyed the Ammonites and besieged Rabbah. But David remained in Jerusalem. Nagpaiwan si David, mga kapatid. Nagpaiwan si King David. One evening, David got up from his bed and walked around on the roof of the palace. Naglalakad-lakad siya. From the roof, he saw a woman bathing. May nakita siyang babaeng naliligo. The woman was very beautiful. And David sent someone to find out about her. The man said, "She is Bathsheba, the daughter of Eliam and the wife of Uriah the Hittite." So nakita ngayon ni David si Bathsheba naliligo. 'Di ba? And wag tayong maging hypocrite as a man. Medyo sakit sa mata yang ganyan. Yeah. Sakit sa mata yan. May nakita siya May nakita siya. Sa halip na nasa battle siya, nandun siya nagpaiwan. So he was at the wrong time. At the wrong place and at the wrong time. Nagkaroon ng chance yung kaaway na ma-devise yung plan niya of temptation kay David. Nakita niya si Bathsheba na naliligo. And immediately, dahil nga sa ganda ni Bathsheba, nahulog siya ngayon. Nahulog siya doon sa sobrang ganda. Sometimes kasi mga kapatid, yung kagandahan ng babae, maging curse din. Di ba? Sometimes. Di ba? Beauty can become a curse. Di ba? And a downfall of such an anointed man, an anointed king. Take note David was anointed. Amen? Amen, di ba? David is an anointed king. At an early age, inanoint na siya ni Prophet Samuel to become a king of Israel. Di ba? Pero dahil nga sa ganda ni Bathsheba, nahulog si David. And he let his heart fell astray. Ganun yun, mga kapatid. Hinayaan niya. Pinapunta niya si Bathsheba sa palace and the sin happened. Adultery. Kasi may asawa, may husband si Bathsheba. May husband si Bathsheba. And you know the story kung paano nagtapos? May husband si Bathsheba, si Uriah the Hittite. Ang ginawa ni David para pagtakpan yung kasalanan niya, kasi nabuntis si Bathsheba Nabuntis siya, mga kapatid. Ang ginawa niya, pinauwi niya muna si Uriah para makipag-siping kay Bathsheba. Pero ayaw ni Uriah Ayaw niya. Umayaw siya. Wala siya sa mood, kumbaga. May gera Wala sa ganyan yung mood niya. May gera. Tumanggi si Uriah. And David again devised another plan. Yes, David wrote a letter to Uriah's general para ilagay si Uriah in front of the battlefield. Pinauna niya si Uriah. And then, Uriah was killed. Napatay si Uriah, mga kapatid. Since patay na nga yung husband, akala ni David okay na. Free na si Bathsheba. Okay na kahit may nagbubuntis siya. Tama? But God sees it all. Nakita yun ng Diyos. Hindi niya maitatago. And God sent His prophet Nathan. Pinadala ni Diyos si prophet Nathan kay David. And he confronted David. Akala mo, walang nakakakita. But God sees. Wala kang maitatago sa Diyos na buhay. Amen? And God punished him
punished them. Dahil sa ginawa nilang kasalanan, kinuha ng Diyos ang buhay ng anak nila. That's the first baby. Yung anak ni David at Bathsheba. Namatay yun, mga kapatid. Namatay yun. And because of that baby's death, David repented. Nagrepent yung ating King David. He repented of his sin. Inamin niya na ngayon sa harap ng Diyos na talagang nagkasala siya. Ganun yun, mga kapatid eh. Pwede mo naman kasing aminin eh. Na nagkasala ka. Take note of this ha, wala tayong maitatago sa Diyos na buhay. Pwede mong itago sa tao. Pwede kang mag-devise ng anumang plano. Pero wala kang maitatago sa Diyos. He knows. He knows everything. Diba? From simple lust, naging adultery. From adultery, naging murder. And ang consequence, death nung bata sa sinapupunan ni Bathsheba. Namatay yung bata eh. Namatay yung bata. Diba? But here's the best thing about the Lord that we serve, the God that we serve. If we truly repent, and ask for forgiveness of our sins, kahit gaano man yung kadilim, the Lord is faithful and just to forgive us. Amen? Amen? Hindi lang yun. Hindi lang kapatawaran ang binigay kay David. Restoration of honor. Amen? Paano? Nagkaroon sila ngayon ng another son. Second son. Then that was King Solomon himself. Si King Solomon, ang tagapagmana ni David. God restored him and David died with the Lord. Namatay siya sa katandaan, na-restore yung kingdom, na-restore yung kanyang nagawa. Amen? And King Solomon succeeded him in his throne. God is faithful and just to forgive us. He will restore. He will surely restore. Papatawarin tayo ng Diyos. Amen? Ang antidote ng lust is chastity. Chastity. Pure. Stay pure. Stay pure, mga kapatid. Stay pure. Don't compromise. Don't compromise. At kung ikaw man yung tao na na-compromise na to dati, ask for forgiveness. Ask for repentance. Kasi hindi mo na maibabalik yung past eh. Hindi mo na maibabalik yun. Nagkamali ka na doon. At ngayon dahil alam mo na mali yun, come back to the Lord. Ask for repentance. Ask for repentance. Stay pure. Stay pure. Amen? We praise you, Lord, for this message. We thank you. Number 4, sin is wrath or anger, mga kapatid. Ito naman yung galit. Sobrang galit. Talagang nag-uumapaw sa galit. In Numbers 20:11-12, ito yung time na si Moses, inutusan ng Diyos na kausapin lang yung bato. Ito yun eh. Kausapin mo lang yung bato. Yan sabi ni Lord eh. Then Moses raised his arm and struck the rock twice with his staff. Sa halip na kausapin niya yung bato, hinampas niya 2 beses. 2 beses. Nagre-reklamo kasing Israelites dito eh. Pinalabas mo lang ba kami dito para mauhaw? Walang tubig dito, deserto to eh. Ganun yun. And Moses was so, punong-puno na siguro siya sa reklamo ng Israelites. Mahirap nga naman pag yung congregation mo reklamador. Di ba? Mahirap yun. Wala dito yan. Wala dito yan. Oo, wala dito yan. Kasi tao lang din yung mga leaders, mga kapatid. Tao lang din yung mga leaders. Moses is an anointed prophet of the Lord, pero dahil nga tao lang din siya, nagalit siya this time. Nagalit siya. Ang utos sa kanya ng Diyos, kausapin mo lang yung bato and water will come out of that stone. Pero ang ginawa niya, he struck the rock twice. 2 beses niyang pinalo yung bato ng kanyang staff. Water gushed out and the community and their livestock drank. So nakainom nga yung tao, pati yung mga hayop nila. But the Lord said to Moses and Aaron, because you did not trust in me enough to honor me as holy in the sight of the Israelites, you will not bring this community into the land I give them. Ito yung dahilan kung bakit si Moses hindi nakapasok
sa land of promise. Amen? Dahil nagalit siya, naging dishonorable siya sa harap ng Diyos, hindi niya sinunod yung utos, so merong consequence, mga kapatid. Moses was forbidden to enter the land of promise. Tinapos ni Moses yung ministry niya. Ay, tinapos ni God, yung ministry ni Moses. Nakuha nyo? Dapat sana kasama siyang makakapunta dun sa land of promise eh. Kaya naman ng Diyos i-extend yung buhay ni Moses, walang problema sa Diyos yun eh. Amen? Do you believe that? But because of this disobedience, nadala ng matinding galit, kaya tinapos na ni Lord yung ministry ni Moses. Hanggang dyan lang siya sa labas. Hindi siya makakapasok sa land of promise. Amen? Amen? So be careful mga kapatid, especially sa atin mga leaders, or sabihin na lang natin sa ating lahat, be careful. Be careful. Kahit gaano kakulit yung mga tao sa paligid natin, be careful. Be careful. Wag niyong i-entertain yung galit. Amen? Amen? Kasi bawat tao may pinagdadaanan eh. Bawat members natin may pinagdadaanan. 'Di ba? Hindi mo alam. Hindi natin alam. Hindi man sila nagre-reply ngayon, 'di ba? May mga ganyan eh. Marami nga eh, hindi magre-reply. Sin lang, 'di ba? Nakailang text ka na, nakailang miss call ka na, 'di ba? Grabe, 'di ba? Wala man lang kahit isang response. Kahit like, wala man lang. 'Di ba? 'Di ba? 'Di ba? 'Di ba tama? Naranasan ba 'to ng lahat? Oy, ang dami. Mga kapatid, totoo 'yun. Kung anong nangyari sa kanila dati kay Moses and the Israelites, nangyayari din 'yun ngayon dito. Nangyayari yan sa atin. 'Di ba? It's the same. Magkaiba lang yung setup. Wala silang messenger noon, wala silang mga gadgets. Pero parehas lang din. 'Di ba? And God is reminding us to be what? Yung antidote ng wrath, to be patient. Meekness. Parati lang tayong habaan yung pasensya natin. Habaan na natin yung pasensya natin. Hayaan mo na lang siya. Walang problema yun. Darating din ang time na magre-reply siya sa'yo at kakausapin ka niya. Ganun yun. Tama? Meron talagang ganyan. Meron talagang mga kasama natin na talagang sa ngayon may pinagdadaanan. Di mo alam eh. Di mo alam. Kasi may mga taong secretive, mga kapatid. Meron tayong mga kasama na ayaw nilang sabihin sa iba yung pinagdadaanan nila. May mga ganun. And don't feel na hindi ka na nila nire-respeto. No. Talagang may pinagdadaanan lang siya. And let God deal with him or her. 'Di ba? Just be patient. Hayaan mo lang siya. Mas malapit naman yung sahig sa tuhod mo eh. 'Di ba? Lumuhod ka lang, iluhod mo lang sa Diyos. Just pray for him or her. Iluhod mo lang kay Lord. Lord, kung ano mo yung pinagdadaanan ng kapatid kong to, ikaw na pong bahala sa kanya, Panginoon. Hindi ko to alam kung anong nangyayari, but ikaw po ang nakakakita at nakakaalam ng pinagdadaanan niya. Guide him, Lord. Huwag niyo po siyang pabayaan mawala sa tamang landas. Ganun lang yun, mga kapatid. Be patient. Be kind. Huwag niyong hayaang makita sa inyo yung galit. Huwag niyong hayaang mangyari sa inyo yung nangyari kay Moses. Hindi siya nakapunta sa land of promise dahil sa galit na yun. Amen? Because it begets violence and it begets revenge. Sa sobrang galit din kasi minsan, pwede na rin, hindi mo na makontrol yung sarili mo. Maghihiganti ka na. Diba? Maghihiganti ka na. So, it's a big no-no. Wala sa atin dito yon. Wala dito yon. Amen? Lahat tayo rito, mahabang pasensya. Amen? Amen. Praise God. Praise God. Amen. Number 5, mga kapatid, it's the sin of envy. The sin of envy. Or, ano ito? Inggit. Inggit ito sa atin. Yes, inggit. In Genesis 4, verse 8, Now Cain said to his brother Abel, Let's go out to the field. While they were in the field, Cain attacked his brother Abel and killed him.
Ito yung nangyari mga kapatid, pag sobra kang naiinggit sa kapatid mo. Ito yung nangyayari. This is the first murder in the Bible. Genesis 4. Yung ginawa ni Cain sa kapatid niyang si Abel. Pinatay niya eh. Pinatay niya. Nainggit siya kasi yung offering ni Abel, kinuha ni Abel yung matatabang tupa. Yun ang offering niya para kay Lord. At yung usok, direktang umakyat sa taas. Tinanggap ng Diyos yung offering niya. Samantalang si Cain naman, ang kinuha niya mga prutas, gulay, di ba mga ganun. And God was so specific about His instruction. Di ba? Kailangan ng dugo. Kailangan ng dugo. Para sa, yun lang yung kaisa-isang offering na tinatanggap ng Diyos eh. Sa altar, it's the blood. The blood of the fattest lamb, fattest sheep. Kailangan ng ganun eh. Yung kay Cain kasi yung offering niya mga gulay, mga prutas. Malalanta lang yun eh. Kaya hindi yun in-honor ni Lord. Walang honor dun sa offering niya. At ewan ko kung ano nangyari sa kanya. Pwede niya naman kasing ulitin yun eh. Pwede niyang ulitin yun, kunin yun lahat, tapon. And then kukuha siya ng tupang matabarin and began to offer again to the Lord. Tatanggapin ng Diyos yun eh. Amen? Pwedeng ganun sana ang ginawa ni Cain. Pero hindi niya yun ginawa. Instead, nag-entertain siya ng galit. Nainggit siya sa kanyang kapatid na si Abel. Nainggit na siya ngayon. At yun nga, the first murder was ever committed in the Bible when Cain, the firstborn son of Adam and Eve, killed his brother, younger brother, Abel. Napaka-sakit nung nangyaring to. Hindi to na foresee ni na Adam at Eve. Hindi nila to na foresee. And the blood of Abel reached into the throne of God. Na umabot yun sa throne ni Lord. And gumawa siya ng punishment para kay Cain. Walang sino man ang papatay kay Cain. Minarkahan niya si Cain eh. Cain received a mark on his forehead. Di ko alam kung anong marka yun. Na magsasabi, no one should ever kill Cain. I don't know what happened to Cain. Pero dahil doon, he was banished and he was exiled. Dun mismo. Ganun yun mga kapatid. Ganun yun. I praise you, Lord, sa lahat ng reminders na ginagawa mo sa amin. Another precious na character is Joseph. Joseph, mga kapatid. The dreamer. Yes. In Genesis 37, talagang binetray si Joseph ng kanyang mga kapatid. 11 pa lang sila nito, siya ang pang-11 na son ni Jacob eh. Wala pa, hindi pa sinisilang si Benjamin, yung bunso. So binetray siya kasi nga Jacob was very fond of Joseph. Ginawan niya ng magandang balabal. Gumawa siya ng magandang balabal. I think may kasalanan rin si Jacob dito kasi pinakita niya na favorite niya si Joseph. Pinakita niya na favorite niya si Joseph. So yun ang nangyari. Yung 10 kapatid, matatandang kapatid ni Joseph, pinagplanuhan siyang patayin. Yun ang ginawa nila. But, dito sa Genesis chapter 37:26, Judah said to his brothers, "What will we gain if we kill our brother and cover up his blood?" Ano bang makukuha natin kung papatayin natin si Joseph? Sabi niya, wag na lang natin siyang kunin. Hayaan na lang natin siyang, ibenta natin siya sa Egypt, sa isang mercenary from Egypt, merchant from Egypt. Yun ang ginawa niya. Si Potiphar yun. Si Potiphar. So hindi na namatay si Joseph dahil sa sobrang inggit nila kay Joseph. Favorite siya ng papa nila ni si Jacob. Sobrang inggit. Pinagplanuhan siyang patayin ng kanyang mga kapatid. Yung 10 yun, talagang gustong-gusto nilang mapatay si Joseph. Pero si Judah, siya lang ang nag-iisang brother na nagkaroon ng change of heart. Nagkaroon ng change of heart si Judah. No, wag na lang natin siyang patayin. Ibenta na lang natin siya sa Egypt. At doon nga, Joseph became a servant of Potiphar in Egypt. Ganun yung nangyari mga kapatid. And that is also the reason why si Simeon, si Levi, at saka si Reuben, yung tatlong unang anak ni Jacob na wala sa kanila yung inheritance. Kasi nga they plot to kill Joseph. Si Judah ang pang-apat,
na nagkaroon ng change of heart. And therefore, God honored Judas' change of heart. Kaya sa kanya nanggaling yung lineage ng Messiah. Amen? Nakuha nyo? Nakuha nyo? Dapat kay Simeon yun sa panganay. Pero hindi. Kay Levi, di rin. Kay Reuben, di rin. Napunta kay Judah. Kasi nagkaroon siya ng change of heart. Kaya sa kanya, binigay ni Lord yung lineage ng Messiah. Ganun yun mga kapatid. And lahat ng to nangyari because of their envy sa kay Joseph. So be careful sa inggit mga kapatid. Be careful. Because this simple na inggit na to, pwedeng manganak ng murder. Amen? They plan to kill their brother. Be careful. Kasi magsisimula yung inggit, malit na bagay lang yan Susulsulan niya ng kaaway, lalaki at lalaki. Pag in-entertain mo, lalaki at lalaki. Hindi mo na mapipigilan yan. Hindi mo na mapipigilan. Wala sa atin dito yung inggitero, tama? Wala, tama? Wala sa atin dito. Huwag kayong mainggit. Meron tayong kanya-kanyang gift. Amen? Meron tayong kanya-kanyang talent na binigay si Lord. Amen? Meron tayong kanya-kanyang misyon actually. Meron tayong kanya-kanyang misyon. So let's be happy pag yung kapatid natin ay inaangat ni Lord. Let's be happy. Yes, we celebrate with him, we celebrate with her. Amen? Hindi yung maiinggit ka at magwawalo sa inggit at ikaw na mismo mabubuo na yung galit sa'yo, di ba? Sino lang bang talo pag nainggit ka? Ikaw pa rin. Amen? Amen? Meron tayong kanya-kanyang pagkatawag ang Panginoon, kanya-kanyang misyon. And that's the beauty of this church. Kasi nga, kanya-kanya tayo ng gift. And when we perform on our gift, pag pinagsama-sama yan, we will become an unstoppable warriors of the Lord. Amen? Amen, mga kapatid? Ganon yun. Pero pag merong isang tumiwalag at lumiko dyan, masisira yung team natin. Amen? So let this be a warning sa atin lahat. Huwag nating i-entertain yung inggit. Amen? Walang gamot sa inggit. Thank you for that, bro. Amen? So, di ba? Di ba? So, ganun yun mga kapatid. Let's trust on God's plan for our life. May kanya-kanyang plano ang Diyos sa ating buhay. We celebrate when a brother or a sister was being elevated by the Lord. We praise you, Lord, for that. And sa lahat ng mga sa tingin mo sa sarili mo, wala pang ginagawa ang Diyos, it's okay. Trust His time. Amen? God is still preparing you. May ginagawa pa ang Diyos sa'yo. Huwag mong madaliin ang Diyos. Alam niya kung kailan Kanya gagamitin ng gusto. God knows. God knows. He is sovereign. Amen? Antidote ng inggit, mga kapatid, be kind. Yes, be kind. Be kind to each other. Be kind to each other. Di ba? Ibigay mo. Ibigay mo. Magbigay ka sa kanya kung ano yung kulang sa kanya. May ministry siya na parang nahihirapan siya, nakita mo, bigyan mo. Ganun yun. Pahiramin mo, tulungan mo, be kind to each other. Kailangan niya ng mga suggestions, kailangan niya ng mga words of wisdom na nanggagaling sa kapatiran sa'yo. Then, have time to speak with him or her. Be kind, be kind, be kind. Amen, we praise you, Lord, for that message. Number 6, malapit na tayo mga kapatid. Gluttony. 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 Opo. Parang naman ako dito. Gluttony is consuming to an unhealthy excess. So, ito yun. Ito yun. Gluttony. So, particularly ngayon, parang sa pagkain natin ito nare-relate. sa pagkain natin. Glutton. Ito yun glutton. So, merong instance sa Bible, si Esau sold his birthright kay Jacob. Kambal sila Diba? In Genesis 25, 29 to 34, ito yung time na sobrang gutom si Esau galing ng pangangaso. And then, nagluto si Jacob ng stew.
Once when Jacob was cooking some stew, Esau came in from an open country, famished. He said to Jacob, "Quick, let me have some of that red stew. I'm famished." Sobrang gutom. That is why he was also called Edom. Jacob replied, "First, sell me your birthright." So, pasimpleng ano lang ni Jacob, no? Pasimpleng salita lang. First, sell me your birthright. And then, sabi ni Esau, "Look, I'm about to die. Sobrang gutom na ako. Ano ka ba?" Sabi ganun. "What good is the birthright to me?" So, nagbitiw ng salita si Esau. "What good is the birthright to me?" But Jacob said, "Swear to me first." Talagang nag-second demotion pa si Jacob. So he swore an oath to him, selling his birthright to Jacob. Then Jacob gave Esau some bread and some lentils too. He ate and drank and then got up and left. So Esau despised his birthright. Diba? Sa sobrang gutom lang, pinagpalit ni Esau yung kanyang birthright. Ano ba yung sinasabi kong birthright? Siya dapat yung magre-receive ng blessing galing sa kanyang amang si Isaac. Dapat ngayon, Abraham, Isaac, and Esau. Dapat ganun. But because of his gluttony, sobrang takaw, sobrang gutom, napunta kay Jacob. Abraham, Isaac, and Jacob, who later became as Israel. Ganun yun mga kapatid. Ganun yun. Anong makikita natin dito? Our words have meaning. God will honor our words. Be careful with our words. Amen? It's a covenant. It's a covenant. God hears. Naririnig lahat ng Diyos. Akala siguro dito ni Esau parang nagbibiro lang si Jacob. Nakuha nyo? Akala dito ni Esau parang nagbibiro lang siya. Pero hindi. Sinabi niya kasi, "What good is that birthright to me?" Esau mocked his inheritance. Esau mocked his birthright of being an ancestor of the Messiah. Dapat sa kanya yun eh. But because of gluttony, nakuha yun ni Jacob. Swear to me first. Binenta nga ni Esau yung kanyang inheritance kay Jacob. Ano bang kapalit ng gluttony mga kapatid? It can alter birthrights. Amen? Gaya ng nangyari kay Esau. Dapat sa kanya yan eh. Pero napunta ngayon kay Jacob. 'Di ba? Napunta ngayon kay Jacob. Dapat meron tayong matutunan dito. Be careful with your spoken words. Because God hears everything. God hears everything. Kaya maganda rin sa panalangin natin, sabihin natin, "Lord, kung meron man akong nasabi na hindi kaaya-aya sa'yo, patawarin niyo po ako." Amen? Ganun din mga kapatid. Kasi maring sa past natin, may mga nabanggit tayong sa sobrang gutom natin, kagaya ni Esau, nagutom tayo or napakan lang yung finger ng paa natin, 'di ba? Or kahit ano, mga sudden mga instances sa buhay natin na naka-alter ng ating destiny when we need to repent and ask for God's forgiveness. Yes, habang buhay pa tayo mga kapatid, pwede tayong mag-repent. Lord, kung ano man yung mga nasabi ko na hindi ka aya-aya sa'yo, patawarin niyo po ako. Ganun yun. It can be undone if we ask God for it. It can be undone. Mapapalitan nyo ng blessing pag humingi ka ng tulong. Humingi ka ng tawad sa Diyos. Amen? Amen. We praise you, Lord, for that. The antidote of gluttony is temperance. Dahan-dahan lang. And of course, gluttony can begets physical illness. Of course, excessive consumption can begets physical illness. Sugar, diabetes. Diba? Ganun yun. Alcohol, liver cirrhosis. Fatty foods, heart problems. Ganun yun mga kapatid. Ganun yun. So gluten, be careful of that. Be careful. Be careful. Parang tinamaan ako sa message na to. Amen. Ay Lord, sorry Lord. Di ba? Anything that is consumed in excess,
will surely have an illness. Meron talagang illness yan. Meron yan. Meron. Maniningil yung katawan natin. Lalong-lalo na hindi tayo bumabata. Diba? Mukhang bata lang. Isip bata lang. Ay nako, mas delikado yan. Amen. Thank you, Lord, for that reminder. Amen. Number 7 is the sin of sloth. Sloth or laziness. Extreme laziness. Extreme to extreme. Extreme to. Also, the sin of sloth is defined as denying God's will for the sake of comfort, avoiding either spiritual or physical work. Yung talagang may inuutos sa iyo ang Diyos, pero ayaw mong gawin. That's a sloth. Ayaw mong gawin. That's a sloth. Alam mong may sinasabi ang Diyos sa iyo, meron siyang mission na pinapagawa sa iyo, pero in exchange of your comfort, hindi mo sinunod. Talaga nakikipag-debate ka pa kay Lord. Lord, wag muna ngayon, Lord. Wag muna ngayon. Wag muna ngayon. Diba? Kino-convict ka na, may pinapagawa na sa'yo, pero dinidelay mo pa. Diba? You know mga kapatid, delayed obedience is a sin. That's a disobedience. Amen? So delikado yan. Just like what happened to Jonah, si Jonah, diba? The prophet of the Lord. Pinadala siya sa Nineveh, yun ang mission sa kanya. Pero anong ginawa niya? Jonah ran from his calling. Umalis siya. Diba? Ganito kasi ang problema sa kaaway natin eh. Once nag-decide ka na tumakbo sa calling mo, there's always a boat na nag-aantay. May ilalagay siyang barko para makaalis ka talaga. Nakuha mo? Si Jonah, nilagay niya na sa isip niya, ayokong pumunta ng Nineveh. Ayoko, Lord. Kaya talagang mayroong barko na nag-antay sa kanya. But Jonah ran away from the Lord and headed for Tarshish. He went down to Joppa where he found a ship bound for that port. Nandun talaga yung ship. Talagang sa utak ni Jonah, talagang hindi siguro ako pupunta ng Nineveh Kasi may barko papunta sa kabilang direksyon. Di ba? And after paying the fare, he went aboard and sailed for Tarshish to flee from the Lord. But you know what? If it's God's will, it will happen. Kahit gaano ka kalayo, kahit tumakbo ka pa sa Diyos, kahit na meron pang barkong nag-aabang at dinala ka sa kabilang parte ng mundo, if it's God's will and if it's His purpose, He will come and get you. Amen? You know what happened to Jonah? Alam natin yung kwento. Binigyan sila ng malaking bagyo. And in the end, Jonah was thrown out of the sea. Akala siguro ni Jonah, tapos na yung mission ko, baka mamamatay na lang ako. Akala siguro ni Jonah ganun. But God, in His faithfulness, gusto niyang Diyos na makapunta si Jonah sa Nineveh. Sent a fish. Diba? Malaking isda. Wala naman sinabing balyena yun, pero let's trust in the Bible. It's a big fish. Yeah, it's a big fish. Kinuha si Jonah, kinain. And after 3 days, niluwarin siya nung isdang yon mismo sa Nineveh. Di ba? Hindi na talaga nakaalis si Jonah. Dinala na siya doon ng Diyos. Kahit gaano ka pakatakas sa ministry mo, mga kapatid, kahit sabihin mong ide-delay mo pa, pag yung mismo ang Diyos ang nagsalita, pag siya ang nag-utos, maaaring masasaktan ka lang Maaaring mahihirapan ka lang at first pag hindi mo tinanggap. Ang ending nun, makakapunta ka pa rin kung saan ka gustong dalhin ng Diyos. Just like what He did to Jonah. Amen? Di niya na sana kailangan pagdaanan yun Pero dahil nga sa kanyang disobedience, because he was a sloth, kaya napagdaanan niya pa yung mga ganun. In the end, napunta pa rin siya sa Nineveh. And when Jonah embraced his calling, nung kinuha niya na yung calling niya, tinanggap niya na, nagkaroon ng revival sa buong city ng Nineveh. Amen? And that's one of the greatest revival that was written in the Bible. All persons from Nineveh, mula sa matatanda hanggang sa pinakabata, they repented and came back to the Lord. Amen? Because Jonah embraced his calling. Amen? So wag tayong maging tamad, mga kapatid. Wag tayong maging tamad. Wag tayong maging tamad. Gawin natin kung ano yung pinapagawa ni Lord. I don't know kung ano yung mission na binigay ni Lord sa'yo.
But I know one thing is for sure, nagsasalita ang Diyos. Nagsasalita ang Diyos eh. The Lord will surely speak to your heart. Direkta yun mga kapatid. He will surely speak to your heart. Pinapagawa ka ng mga kanta, go. Alam ko may anointing doon. The Lord will speak to your heart. Gusto ng Lord na magtayo ka ng ministry dito sa lugar na to, go. Go. No problem yun. The Lord will speak to your heart and He will send you the right persons for that mission. Amen? Talagang ibibigay ng Diyos. Gusto ng Diyos na pag-aralan mo pa kung anong nandito sa kanyang mga salita. Go, gawin mo. Gawin mo. Kung dati nagbabasa ka, ang hirap mong makaintindi mga kapatid. Merong ganun eh. Sino nakaranas nito? Nung una tayong nagbasa, di ba parang, Lord, ba't parang walang pumapasok? Parang ganun. Sige, kunin ko na yung Tagalog. Ba't parang mahirap pa rin? Di ba? Mas lalong lumalim. Di ba? May mga ganun instances, but you know from your heart, from the bottom of your heart, the Lord is telling you to read. Read my word. Read my word. Just continue and follow Him. Basahin mo. Basahin mo. And then, pag natapos yung test na yan, makikita mo, gagalaw ang Diyos. The moment you read the Bible, makikita mo, pumapasok lahat. The moment you read the Bible, hindi na yun nawawala sa utak mo. Anytime, bigla na lang siyang lumalabas. The moment you read the Bible, kahit English pa yan, kahit anong translation, nagkakaroon ng parang film sa harap mo. Naranasan niyo na ba yan? Nagkaroon ng parang film? Parang nakikita mo na. Yung binabasa mo, nandun ka na. You were driven by the Spirit. Nandun ka na sa lugar na yun. Sa crucifixion ng Lord, pag binasa mo yun, nararamdaman mo, nandun ka na. Nakikita mo na siya. Ang sarap ng ganung pakiramdam. Di ko alam kung anong instruction ni Lord sa'yo, but please, gawin mo kung anong tinuturo niya. Ang iba, sa social media platform, mga kapatid natin, sa social media platform, gumagawa ng mga gospel na mga yes, it came from the Lord. Gumagawa ng mga inspirational messages, yes, gawin mo, walang problema yun. That kind of mission is from the Lord. Pag nakakatulong ka sa tao, galing sa Diyos yun. Amen? Amen? Pag nakakatulong ka sa kapwa natin, galing sa Diyos yung mission na yun. We praise you, Lord, for that message. We thank you, Lord. Alam naman natin, mga kapatid, hindi ko nasabi lahat kung ano yung mga pinagdadaanan ng mga leaders, ng mga Christians na kagaya natin ngayon. But I hope, kung ikaw man yung nandito sa ganitong mga nabanggit kong kasalanan, kung ikaw man yung nandito pa sa ganitong sitwasyon, it's never too late, mga kapatid. It's never too late. Come back to the Lord. Go back to the Lord. It's never too late. Let's remember yung nakasulat sa Luke chapter 15, mga kapatid. That's the parable of the lost. That's the parable of the lost. Number 1, parable of the lost sheep. Parable of the lost sheep. God will leave the 99 to find the one who is lost. Amen? Iiwan ng Diyos pansamantala yung 99 para lang hanapin yung nawawalang nag-iisang tupa. Tayo yun, mga kapatid. And in this parable of the lost sheep, nung nakita ng Lord yung tupang yun, kinarga niya. Kinarga niya sa balikat niya. Dinala niya pabalik sa herd. Kasi pag nag-iisa ka nga lang, you are prone for the enemy's attacks. Pag nag-iisa ka, mga kapatid, you are prone for the enemy's attacks. Manghihina ka eh. But the Lord is so faithful. Pinuntahan ka niya at kinarga ka niya, gaya ng nawawalang tupa. Amen? And after that, nung nakita niya na nga, pinagsabihan niya pa yung mga, ang sabi diyan, sinabihan niya lahat ng mga kakilala niya, and they celebrated because the missing lamb, the missing sheep, was now found. Amen? Ganun yun, mga kapatid. God will sweep the house and search the missing coin. This is the parable of the lost coin. Merong isang woman na nawala yung coin niya, isang coin, 10 yung coin niya. Merong isang coin na nawala. Anong ginawa ng babae? Talagang he swept all over his place. Tinanggal niya lahat, kinuha niya lahat ng mga gamit, kinalkal niya lahat ng nasa bahay niya, sa kwarto niya, para lang makita yung nag-iisang nawawalang coin. At ganyan din ang gagawin ng Diyos sa atin, mga kapatid. Amen?
Talagang hahanapin ka niya, hindi siya titigil hanggat makita ka niya. Kahit saan ka man mapuntang sulok, mapunta ka sa sulok ng mga masasamang loob, mapunta ka man sa sulok ng mga hindi na nag-worship sa Panginoon, mapunta ka man sa kadilim-dilimang parte ng iyong buhay, God will search for you just like what He did to the lost coin. Hahalongkatin ng Diyos yan, bubungkalin niya lahat para lang makita ka. Amen? Bubungkalin niya lahat, mga kapatid, para lang makita ka. And same things na nangyari sa lost sheep when the woman find the lost coin. Anong sabi niya? Anong sabi niya? Tinawag niya lahat ng kakilala niya and they rejoiced because they now find the lost coin. Nakita na nila yung lost coin. Same thing in the parable of the lost son. God runs for His lost son and welcomes him back. Merong king na merong dalawang anak. Yung pangalawang anak, yung bunso, nag-decide, mga kapatid, na umalis at kunin yung kanyang mana sa kanyang ama. Nag-decide siya na kunin yun. Dahil mabait yung ama, hinayaan ng ama na kunin ng anak yung kanyang mana. Binigyan siya ng pera, mga kapatid. And when that youngest son received his inheritance, bigla siyang umalis sa bahay nila. And doon nagpakaliwaliw, nagpakasaya-saya. Nilustay lahat ng pera, worldly. Ganyan naman talaga ang kasalanan eh. Diba? Sa umpisa lang masaya. Ganyan ang kasalanan, mga kapatid. Sa umpisa lang masaya. Nung naubos na lahat ng pera niya, wala na siyang pera, anong nangyari sa kanya? Napunta siya ngayon sa babuyan. Wala na siyang makain, wala na siyang pera. Yung mga dating kasama niya sa kasiyahan, hindi niya na mahagilap. Pinabayaan na siya, iniwan na siya. Sa umpisa lang masaya ang kasalanan, mga kapatid. Darating ang panahon na talagang sisingilin ka, maniningil na yan sa'yo. Maniningil sa'yo yan. And nandun siya sa babuyan, doon siya nagtrabaho. At ginawa niya ron para lang makakain. But then something snapped out of his heart. Ang sabi ng lost son, doon nga sa bahay ng aking ama, yung mga servants ko, nakakain ng magandang pagkain. Tapos ako rito, pagkain lang ng baboy ang nakakain ko. I need to go back into my father's house. Parang ganun yung sinabi niya. Kailangan kong bumalik. And God is telling us now, kung ikaw man yung nawawalang anak na yon, you need to decide now. You need to go back to your father's house. Come back to the Lord, mga kapatid. Come back to the Lord. Come back to the Lord. Nung makita nung ama, nung makita nung hari, yung kanyang anak nandyan na, nakita niya na, natatanaw niya na, hindi lang nag-antay yung papa. Hindi lang siya nag-antay. Anong ginawa niya? He ran to his son. Tumakbo siya sa kanyang nawawalang anak. Sinalubong niya, mga kapatid. Sinalubong niya. Sinalubong niya. And when he met his son, nung nakita niya na harap-harapan, niyakap niya ito ng mahigpit. Niyakap niya ng mahigpit. Sinabi niya sa kanyang mga servants, kunin niyo ang pinakamagandang balabal, isuot niyo sa kanya. Kunin niyo ang pinakamagandang sandal, isuot mo sa kanya. Kumuha ka ng singsing, isuot mo sa kanya. And that ring symbolize of what? Access, name, and authority. Ganun yun, mga kapatid. The lost son now has regained his access to the kingdom. The lost son now regained his name. That he is the son of a king. He's not just an ordinary person na tagapakain lang ng baboy. No. He is the son of a king. And the lost son now regained his authority. That whatever his father has, he also has it. Remember that, mga kapatid. Binalik ng Diyos, binalik ng Ama, ni-restore niya yung dating nawala sa kanyang bunsong anak. And that's what happened.
ang ano pang nangyari, he asked his servants to kill the fattened calf, yung pinakamatabang hayop, para magdaos sila. And all of heaven partied. Sa kingdom na yun, nagkaroon ng kasiyahan dahil nga yung kanyang nawawalang anak ay bumalik na. He was once lost but now found. He was once dead but he is now alive. Amen? We praise you, Lord. Ganyan din ang dapat nating maging ugali, mga kapatid. Ganyan. Nothing is too short for God. Nothing is too short for God. Lahat kayang patawarin ng Diyos. Sa book ng Isaiah, it says, though your sins are like as red as scarlet, they shall be like as white as snow. Babaguhin niya ng Diyos. He doesn't want a visit, He wants a vessel. Gusto ng Diyos na maging vessel niya tayo, mga kapatid. Hindi lang tayo bisita dito sa mundong to, but He wants a surrendered vessel for us to be used for His kingdom. Amen? Amen. We praise you, Lord. We praise you, Lord, sa lahat ng ginawa mo. And we thank you, Lord. Kung ikaw man yung nawawalang anak, kung ikaw man yung lost sa ngayon, praise God, kasi meron tayong Diyos na handang-handa kang patawarin. Bumalik ka lang sa Kanya. Be with Him. Call Him. Wag na wag ka nang lumayo ulit. In our Father's house, nandun na lahat ng blessing. Amen. Everything can be found sa bahay ng ating Ama. Let's bow down our heads and pray, mga kapatid. Our most gracious and loving Heavenly Father, Lord, we thank you for your message, O God. Maraming salamat, Lord, sa lahat ng ginawa mo sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Maraming salamat sa promise mo, Panginoon, na hindi mo kami pababayaan, O God. Maraming salamat sa lahat ng binigay mo sa amin, Panginoon, sa lahat ng mga ginawa mo sa buhay ng bawat isa, O Lord. O God, maraming salamat sa reminder na hindi kami kailanman nawala sa iyong paningin, O God. Maraming salamat, O God, sa iyong mapagmahal na anak, Panginoon, sa iyong mga ginawa sa buhay ng bawat isa, O God. Maraming salamat, O Lord, na the moment na ang bawat isa ay humingi ng tawad sa iyo, Panginoon, at bumalik sa iyong harapan, Panginoon, ay nandiyan ka palagi at nakahandang kunin kami, Panginoon. Maraming salamat, O God, sa restoration na natamasa ng bawat isa, Panginoon. Maraming salamat, O Lord, at hindi nyo kami pinabayaang masadlak sa kasalanan at sa putikan, O God. Maraming salamat, O Lord, dahil tinanggap mo kami ulit sa iyong presensya at sa iyong kaharian, O God. Maraming salamat, O God, dahil hindi mo kami hinayaang mawala ng tuluyan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, at kinarga mo kami sa panahong hindi namin kaya ang aming mga sarili, Panginoon. Maraming salamat, O God, at binalik mo ang nawalang karangalan sa bawat isa, Panginoon. Maraming salamat, O Lord, at binigyan mo kami ngayon ng access sa lahat-lahat ng meron ka, Panginoon. Maraming salamat sa authority, O God, na binigay mo rin sa bawat isa, O God, na ngayon na tinuring mong mga anak, Panginoon. Maraming salamat, O God, for that salvation na natanggap ng bawat isa, O God. Lord, sa lahat ng kasalanan na meron kami, O God, once again, humihingi kami ng tawad, Panginoon, sa lahat ng mga nagawa namin, O God, lahat ng mga nasabi ng aming bibig, lahat ng aming mga nagawang hindi kaaya-aya sa iyong harapan, O God. Patawarin niyo po kami, Panginoon, O God, even doon sa mga kasalanang nakalimutan namin, O Lord. Panginoon, patawarin niyo po kami sa mga kasalanang yun, O God, sa mga verbal na negative comments na mga nagawa namin, O God, na nakalimutan na namin, O God. Patawarin niyo po kami doon, Panginoon. O Lord, sa lahat ng mga tinuturo mo sa amin ngayong hapon, O God, kung meron mang nangusap sa puso ng bawat isa, O Lord, convict them, O Lord. Convict us, O God. Convict us, O Lord. Be with us, O God. Tulungan mo kami, Panginoon. Kung di man namin kayang magbago, bigla, abruptly, O God, tulungan mo kaming magbago ng dahan-dahan, Panginoon. O Lord, tulungan mo kami, Panginoon, at upang hindi kami matisod ulit sa mga dating kasalanan na tinanggal mo na sa amin, O Lord. Lord, gabayan niyo po ang ministry ng bawat isa, Panginoon. Gabayan niyo po ang bawat isang naririto, O God. Kung ano man po pinapagawa niyo sa amin, O Lord, grant us the strength, the knowledge, the wisdom, O God, and a right attitude, O Lord, to perform what your plans for each and every one, O God. Be with us, O Lord. Gabayan niyo kami, Panginoon. Huwag niyo po kaming hayaang mawala sa inyong presensya, O Lord. We are a vessel of your grace and your mercy, O Lord.
Possess our lives, O God. Be with us, O Lord. Nandito kami, Panginoon, nagpapakumbaba at humihingi ng tulong sa iyo, Panginoon. Hindi namin kaya to, Panginoon, kung wala ka sa buhay ng bawat isa, O God. Be with us, O Lord. Tulungan niyo kami at gamitin niyo kami, Panginoon, para sa iyong dakilang purpose sa mundong to, O God. Be with us, O Lord. And we thank you sa lahat-lahat ng ginawa mo sa buhay ng bawat isa, O God. Lord, we pray for our family, O God. Be with them, O Lord. For our siblings, O Lord, be with them, O God. Sa aming mga kaibigan, Panginoon, be with them, O Lord. Sa mga tao naming nakakasalamuha, sa kumpanya, at sa saan man kami magpunta, Panginoon, be with them, O God. Make us a light and salt of your presence here on earth, O Lord. Continue to change our hearts, O God. Change our mindset, O Lord. And change our attitude, O God. Naway maging mas kaaya-aya pa kami sa iyong harapan, Panginoon. Tinatanggal po namin lahat ng mga kasalanang nabanggit, O God. Tinatanggal namin at winawaksin namin ito, O God, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. We rebuke all of them, O God, lahat ng mga kasalanan yon. Humihingi kami ng tawad, O Lord, at humihingi kami ng restoration, Panginoon. Naway, bigyan niyo pa po kami ng pagkakataon na magamit mo, Panginoon, para sa iyong kaharian, O Lord. We praise and worship you, Lord, sa lahat ng ginawa mo. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. Amen. Praise you, Lord.